Simula na ngayon, wala kang halaga sa pamamahay na 'to. Ang mga salita ay parang bubog na tumusok sa kanyang pandinig. Biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Lori. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang marahan at nakakabinging tunog ng pendulum ng lumang grandfather clock sa gilid ng sala. Hindi, hindi niya narinig yon ng tama. Siguro, isang masamang panaginip lang. Hinanap ng kanyang mga mata si Renato, ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay. Nakatayo lang ito sa likod ng ina, si Doña Veronica, nakayuko. Ang mga mata ay nakapako sa mamahaling Persian carpet na para bang yun ang pinakainteresanteng bagay sa buong mundo. Hindi man lang siya magawang tignan. Renato, halos pabulong na tawag ni Lori. Isang salita lang mula sa kanya. Isang pagtatanggol. Iyon lang ang kailangan niya. Ngunit walang lumabas sa bibig ng kanyang asawa. Tila isa itong estatwa na gawa sa takot at pagkaduwag. "Binggi ka ba, babae?" Muling nagsalita si Doña Veronica. Ang boses ay matigas at walang bahid ng anumang pagsisisi. "Sinabi ko, lumayas ka na. Dalahin mo ang mga basura mo at huwag ka nang magpapakita pa sa akin." Napako ang tingin ni Lori sa scarf na nakapulupot sa leeg ni Doña Veronica. Kulay ube, gawa sa pinakamalambot na sinulid na nahanap niya sa Quiapo. Siya mismo ang gumantsilyo niyon. Pinagpuyatan gabi-gabi pagkatapos ng trabaho para lang may maibigay na espesyal na regalo noong kaarawan nito. Naalala pa niya ang nangiti nito noon. Hinaplos pa nito ang kanyang pisngi at sinabing, "Salamat, iha. Napakabuti mong asawa kay Renato." Ang parehong mga kamay na humaplos sa kanya noon ay siya ngayong nakaturo sa pinto. "Ano pang tinatayo-tayo mo dyan?" Dalawang katulong ang lumapit sa kanya, nag-aatubili. Nakita ni Lori ang awa sa kanilang mga mata. Ngunit agad din iyong napalitan ng takot nang samaan sila ng tingin ni Doña Veronica. Walang nagawa si Lori nang hawakan siya ng mga ito sa braso. Ang kanyang handbag, ang tanging gamit na hawak niya nang bumaba siya mula sa kwarto kanina, ay mahigpit niyang niyakap sa kanyang dibdib. Nandoon ang kanyang wallet, ang kanyang lumang cellphone, at ang panyong may burda ng kanyang pangalan. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Habang hinihila siya palabas, muli siyang lumingon kay Renato. Nagbabaka sakali. Umaasa. "Renato, mahal?" Sa wakas, nag-angat ito ng tingin. At sa isang saglit na yon, nakita ni Lori ang lahat. Ang pagsisisi, ang awa, ang hiya. Ngunit higit sa lahat, ang kawalan ng lakas ng loob. Mabilis din itong nag-iwas ng tingin. At sa sandaling iyon, mas masakit pa yon kaysa sa 10 sampal. Ang pananahimik ng kanyang asawa ang siyang tuluyang pumatay sa kanyang puso. Dinala siya hanggang sa malaking pinto na gawa sa narra. Binuksan iyon. Itinulak siya palabas ng marahan, ngunit may diin. Pagkatapos, isang malakas na kalabog. Narinig niya ang pag-click ng lock. Nakatayo si Lori sa labas ng malaking gate na bakal, ang parehong gate na binuksan para sa kanya nang may ngiti at pag-asa noong araw ng kanyang kasal. Ngayon, ito na ang harang sa pagitan ng buhay na pinangarap niya at ng masakit na katotohanang kinakaharap niya. Nagsimulang umambon, maliliit, malamig na patak na dumadampi sa kanyang mukha, humahalo sa mga luhang hindi niya namalayang dumadaloy na pala. Wala siyang pera, wala siyang masisilungan, wala siyang maintindihan. Ang tanging alam niya lang ay ang sinabi ni Doña Veronica. Ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. "Wala kang halaga." Ang ambon ay naging isang malamig at walang tigil na ulan. Basa na ang buong katawan ni Lori, ngunit hindi niya iyon alintana. Ang lamig na gumuguhit sa kanyang mga buto ay walang-wala kumpara sa panlalamig na nararamdaman niya sa loob. Nagsimula siyang maglakad. Walang direksyon.
walang patutunguhan. Nilalagpasan niya ang mga taong nagmamadaling sumilong, ang mga ilaw ng sasakyan na sumasayaw sa basang kalsada. Ang isip niya ay blangko, isang puting pader kung saan paulit-ulit na isinusulat ang mga salitang wala kang halaga. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang naglakad. Ang tanging gumising sa kanya mula sa pagkakatulala ay ang tunog ng busina ng isang bus. Huminto ito sa tapat niya. Nakita niya ang karatulang Quiapo. Walang pag-iisip, umakyat siya. Nagbayad gamit ang iilang barya na nasa bulsa ng kanyang handbag. Umupo siya sa dulo, sa tabi ng bintana. Habang umaandar ang bus, pinanood niya ang mga gusali, ang mga tao, ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumalabo dahil sa hamog sa salamin. Bawat patak ng ulan na dumadaloy sa bintana ay tila isang luhang kasama niya sa pagdadalamhati. Pamilyar ang mga kalsada, ang mga eskinita, ang amoy ng hangin. Hindi niya namalayan. Ang kanyang mga paa at ang kanyang puso ay nagkusa na palang umuwi. Bumaba siya sa isang kanto na alam niya. Ang kanto kung saan siya lumaki. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang maliit na ilaw sa dulo ng kalye. Isang maliit na signboard na may kupas ng pintura. Teresa's Carinderia, ang kanyang tahanan. Nang makarating siya sa harap ng karinderya, bigla na lang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa basang semento. Ang katawan ay nanginginig hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng lahat. Doon, sa harap ng kanyang kanlungan, tuluyan nang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Bumukas ang pinto. Lumabas ang isang babaeng may edad na, ang muka ay puno ng pag-aalala. Si Aling Teresa, ang kanyang ina. Walang tanong, walang sermon. Nang makita ni Aling Teresa ang kalagayan ng anak, ang tanging ginawa niya ay ang lumuhod din, yakapin si Lori ng mahigpit at hayaan itong umiyak sa kanyang mga balikat. Anak ko. Iyon lang ang sinabi niya. Sapat na para maramdaman ni Lori na sa wakas may sumalo sa kanya. Dinala siya ni Aling Teresa sa loob, sa maliit na espasyo sa likod ng karinderya na nagsisilbi nilang tirahan. Pinunasan niya ang buhok ni Lori, binigyan ng tuyong damit, at pinaupo sa isang lumang silyang yantok. Naghain siya ng mainit na sabaw. Kumain ka muna, mahinahong sabi ng ina. Umiling lang si Lori. Paano siya lulunok ng pagkain kung pakiramdam niya ay may malaking batong nakabara sa kanyang lalamunan? Hindi na siya pinilit ni Aling Teresa. Hinayaan lang niya itong maupo doon, nakatulala, habang siya ay nagliligpit na sa karinderya. Kinagabihan, hindi na umimik pa si Lori. Hinayaan niya lang ang ina na akayin siya papunta sa kanyang lumang kwarto. Ang liit nito kumpara sa walk-in closet niya sa mansyon. Pero ang amoy ng malinis na kumot at lumang kahoy ay pamilyar at nakapagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Humiga siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, nakatitig sa kisame. Ang bawat patak ng ulan sa yero nilang bubong ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentidong pagod. Nag-uunahan sa isip niya ang mga alaala, ang matatamis na ngiti ni Renato noong sila'y nagsisimula pa lang, ang mahigpit na yakap nito, ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Lahat ng yun ay parang isang pelikulang biglang pinutol at sinunog. Ang pumalit ay ang mukha ni Doña Veronica, puno ng pagkasuklam, at ang imahe ni Renato na nakayuko, isang duwag na anino sa likod ng kanyang ina. Paulit-ulit, ang mga salita, ang pananahimik, ang kalabog ng pinto. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya sa pagod at pag-iyak. Nagising si Lori sa marang haplos sa kanyang mga paa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakaupo sa gilid ng kanyang kama si Aling Teresa, hawak ang isang maliit na bote ng aceite de manzanilla. Ma, shhh, saway ng ina. Matulog ka pa. Nakita ko lang itong mga paa mo, namumula at maga.
Kinuha ni Aling Teresa ang isang paa ni Lori at sinimulang hilutin ito ng dahan-dahan. Ibinaba niya ang tingin sa sahig kung saan nakalagay ang mamahalin ngunit halatang gamit na sapatos ng anak. Ang sapatos na nagdala sa kanya sa isang buhay na marangya at siya ring sapatos na kasama niya nang itapon siya pabalik sa wala. Naramdaman ni Lori ang init mula sa mga kamay ng kanyang ina. Init na hindi lang nagpapaginhawa sa kanyang mga paang pagod, kundi pati na rin sa kanyang pusong nanlalamig. "Dito ka muna, anak," bulong ni Aling Teresa. Ang boses ay malambing at puno ng pagmamahal na walang kapantay. "Hayaan mo muna ang lahat. Dito, dito, palagi kang may halaga." Sa mga salitang iyon, muling bumuhos ang luha ni Lori. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lang iyon luha ng sakit at pagkasipayo. May kasama na itong munting patak ng ginhawa. Kinabukasan, sinubukan ni Lori na bumangon. Kahit mabigat ang pakiramdam, tinulungan niya ang kanyang ina sa paghahanda sa karinderya. Naghihiwa siya ng sibuyas, naghugas ng mga plato. Ang mga simpleng gawaing iyon ay nakatulong para kahit paano ay maialis niya ang kanyang isip sa mga nangyari. Nakatambak sa isang sulok ang kanyang handbag. Nandoon sa loob ang cellphone na bigay ni Renato. Isang mamahaling smartphone na ngayon ay parang isang piraso ng baso na puno ng masasakit na alaala. Mula pa kagabi, nanatili itong tahimik. Walang tawag, walang text. Maya-maya pa, habang nagpupunas siya ng mesa, narinig niya ang mahinang pag-vibrate nito. Napatigil siya. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Si Renato kaya, nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang telepono. Isang mensahe, galing sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 2 maikling pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na yon para manindig ang lahat ng balahibo niya sa katawan. "Mag-ingat ka, Lori. Alam nila kung nasaan ka." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Biglang nanikip ang dibdib ni Lori. Mabilis niyang itinago ang cellphone sa ilalim ng suot niyang duster at lumingalinga sa paligid. Ang iilang customer na kumakain sa karinderya ay tila mga ordinaryong tao lang. Isang construction worker, 2 estudyante, isang ale na nagbabasa ng dyaryo. Ngunit sa mga mata ni Lori, lahat sila ay biglang naging kahina-hinala. Lahat sila ay posibleng nagmamanman. Ang munting karinderya na kanina lang ay simbolo ng kanyang kaligtasan. Ngayon ay parang isang hawlang salamin kung saan madali siyang makita. "Anak, ayos ka lang?" tanong ni Aling Teresa. Napansin ang biglang pamumutla niya. "Oo po, ma. Medyo nahilo lang po." Pagsisinungaling niya. Ayaw niyang idamay ang ina sa takot na nararamdaman niya. Lumipas ang maghapon na balisa si Lori. Bawat tunog ng sasakyan sa labas, bawat pagbukas ng pinto ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Pilit siyang ngumingiti at nagsisilbi, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Sino ang nagpadala ng mensahe? Isang babala ba ito o isang pananakot? Kinahapunan, isang lalaking nakaunipormeng puti ng nurse ang pumasok. Umupo ito sa isang mesa sa sulok, doon sa medyo madilim na bahagi. Napansin ni Lori ang pagod sa mukha nito, pero may nangiti pa rin sa mga labi nang batiin siya ng "magandang hapon po." Nang kunin ni Lori ang order nito, hindi niya maiwasang mapatitig. May pamilyar sa mga mata nito, sa paraan ng pagngiti. "Lomi po, at isang malamig na tubig," sabi ng lalaki. Pagkatapos ay bahagya itong kumunot noo. Tinitigan siya. "Teka, pamilyar ka sa akin." Nag-iwas ng tingin si Lori. "Marami po kasing kumakain dito, sir." "Hindi eh. Alam ko kilala kita." Tila may hinahanap ito sa kanyang memorya. "Lori? Ikaw ba si Lori Santos?" Napatigil si Lori. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at nang suriin niyang mabuti ang mukha nito, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang payat na binatilyong kalaro niya ng taguan noon, ang kapitbahay nilang palaging nagbibigay sa kanya ng candy.
Diego? Isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi ni Diego Vargas. Sabi ko na nga ba? Grabe, ang tagal na nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Ang simpleng tanong na yon ay tila isang malaking alon na rumagasa sa kanya. Kumusta ka na? Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing heto. Durog. Tinapakan. Itinapon. Pero tanging isang pilit na ngiti lang ang naisagot niya. Okay lang. Heto. Tumutulong kay mama. Nakita ni Diego ang lungkot sa likod ng kanyang mga ngiti. Nakita niya ang pamamaga ng kanyang mga mata. Ngunit hindi siya nagtanong. Sa halip, ngumiti lang ito pabalik. Namiss ko ang lomi ni Tita Teresa. The best pa rin. Habang kumakain si Diego, hindi na ito umalis. Nanatili ito doon. Nagkukwento tungkol sa trabaho niya sa isang pampublikong ospital. Kinuwento niya ang mga pasyenteng makukulit, ang mga doktor na masusungit, ang pagod pero masayang pakiramdam na may natutulungan. Ang kanyang mga kwento ay simple lang, tungkol sa ordinaryong buhay. Pero para kay Lori, iyon ay isang hanging nagbigay buhay sa kanyang mundong nasusunog. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, nakaramdam siya ng bahagyang kapayapaan. May isang taong nakikipag-usap sa kanya na hindi siya hinuhusgahan, na hindi alam ang kanyang pinagdaanan, na tinitignan siya bilang si Lori at hindi bilang ang pinalayas na asawa ng isang Villanueva. Sa sobrang pagkaabala sa pakikinig, hindi na malaya ni Lori na nadulas sa kanyang kamay ang isang tray ng mga bagong hugas na plato. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw sa buong karinderya. Basag ang lahat ng plato sa sahig. Nako! Sigaw ni Lori. Ang boses ay nanginginig. Patawad po ma! Patawad! Bigla siyang nataranta. Tila ba ang pagkasira ng mga plato ay kasalanang walang kapatawaran. Pinulot niya ang mga bubog. Hindi alintana. Kung masugatan siya. Lori, huwag! Mabilis na tumayo si Diego. Hinawakan niya ang kamay ni Lori para pigilan ito. Dahan-dahan niyang inalis ang mga daliri nito sa isang matulis na piraso ng basag na plato. Okay lang yan, sabi ni Diego. Ang boses ay mahinahon at malambing. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Ang mahalaga, hindi ka nasugatan. Napatitig si Lori kay Diego. Ang mga salitang iyon, ang simpleng pag-aalalang iyon, ay tumagos sa kanyang puso. Napaiyak na lang siya ng tuluyan. Nang gabing iyon, bago umalis si Diego, may iniabot ito sa kanya. Isang luma, maliit na cellphone at isang SIM card na nakabalot pa. Ano to? Nagtatakang tanong ni Lori. Extra phone ko, luma na. Sabi ni Diego, medyo nahihiya. Para kung kailangan mo ng tulong at walang makakatrace sa'yo. Natigilan si Lori. Tumingin siya kay Diego. Pagkatapos ay sa lumang cellphone sa kanyang palad. Sa isang iglap, bumalik lahat ng takot na dala ng text message kaninang umaga. Ngayon, mas naging malinaw. Hindi lang ito guni-guni. Ang panganib na kinakaharap niya ay totoo. Gabi na. Sarado na ang karinderya. Nakahiga si Lori sa kanyang maliit na kama, ngunit ang pagod sa kanyang katawan ay hindi kayang talunin ang gulo sa kanyang isipan. Hawak niya ang lumang cellphone na bigay ni Diego. Isang bagay na sabay na nagbibigay sa kanya ng takot at munting pag-asa. Sino ang nagbabala sa kanya? At bakit? Bigla, umilaw ang screen ng cellphone at nagring ito. Hindi pamilyar na kanta, kundi isang simpleng lumang tunog na tila nanggagaling pa sa nakaraan. Halos mabitawan ni Lori ang telepono sa gulat. Kumabog ng sobrang bilis ang kanyang puso. Nagring ito ulit at ulit. Nanginginig ang mga kamay, pinindot niya ang berdeng answer button. Itinapat niya ito sa kanyang tainga, ngunit hindi siya nagsalita. Pinakiramdaman niya lang ang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, may narinig siyang isang marahan, halos pabulong na boses. Hello? Lori? Iha? Isang garalgal na boses ng isang matanda. Pamilyar. Sino po ito?
Halos walang tunog na tanong ni Lori. Narinig niya ang isang mahinang pagsinghot sa kabilang linya. Si Fe ito, iha. Si Manang Fe. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Lori. Si Manang Fe, ang matandang kasambahay sa mansyon na palaging nag-aalala sa kanya, na palaging nagdadala sa kanya ng mainit na tsa kapag siya'y malungkot. Manang Fe? Paano niyo po nakuha ang numero ko? Kay Diego. Nakita ko siyang pumasok sa ospital kanina. Tinanong ko kung alam niya kung nasaan ka. Pabulong na paliwanag ng matanda. Diyos ko, iha. Ayos ka lang ba? Hindi ako makatulog mula noong yung araw na yon. Hindi ko masikmura ang ginawa nila sa'yo. Muling nanubig ang mga mata ni Lori. Bakit po kayo tumawag, Manang? Delikado po para sa inyo. Wala akong pakialam. Mariing sagot ni Manang Fe. Ang boses ay puno ng pinaghalong awa at galit. Nandito ako sa bodega. Nagkukunwaring naglilinis. Lori, makinig ka. Kailangan mong malaman. Huminga ito ng malalim. Alam lahat ni Sir Renato, iha. Mula sa simula, alam niya. Kahit na inaasahan na niya, ang kumpirmasyong iyon ay parang isang punyal na muling ibinaon sa kanyang dibdib. Ang natitirang hibla ng pag-asa na baka napilit lang ang kanyang asawa, na baka biktima rin ito ng ina, ay biglang naputol. Walang hiya siya. Iyon lang ang lumabas sa bibig ni Lori. Ang boses ay basag. Nangako ako sa sarili ko, iha. Patuloy ni Manang Fe. Ang boses ay nanginginig na sa pag-iyak. Naalala mo ba noong nagkasakit ang apo ko? Ikaw ang nagbigay sa akin ng pambili ng gamot, hindi ka man lang nagdalawang isip. Utang ko sa kabutihan mo ito, Hija. Hindi ako papayag na apihin kanila ng ganito. Doon, sa dilim ng kanyang kwarto, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong sa puso ni Lori. Ang luhang kanina'y dahil sa sakit ay napalitan ng luha ng galit. Ang pakiramdam ng pagiging kaawa-awa ay unti-unting napalitan ng isang maliit na ningas ng paglaban. Hindi siya papayag na ganito na lang. Ano po ang dapat kong gawin, Manang? Tanong ni Lori. Ang boses ay mayroon ng bahid ng determinasyon. Hindi ko alam kung paano, pero kailangan mong lumaban. Sabi ni Manang Fe. Delikado dito. Kailangan ko nang ibaba ito. Pero may ibibigay ako sa'yo. Isang resibo. Dito nagsimula ang lahat. Resibo? Magkita tayo. Bukas. Sa simbahan ng Quiapo. Pagkatapos ng misa sa hapon, magsuot ka ng belo. Huwag kang magpapahalata. Hihintayin kita sa may bandang likuran, sa may lagayan ng mga kandila. Pagkatapos noon, ibinaba na ni Manang Fe ang tawag. Naiwan si Lori sa katahimikan. Hawak pa rin ang lumang cellphone. Hindi na ito isang simbolo ng takot. Ngayon, isa na itong sandata. At ang resibong iyon, ano man ang nilalaman nito, ang kanyang magiging unang bala. Kinabukasan, ang Quiapo ay abala at maingay gaya ng dati. Ang amoy ng mga bulaklak na sampagwita ay humahalo sa amoy ng usok mula sa mga sasakyan at ng mga kandilang sinusunog. Para kay Lori, ang pamilyar na lugar na ito ay biglang naging isang dayuhang teritoryo, puno ng anino at posibleng panganib. Suot ang isang simpleng bestida, itim na belo na halos tumatakip sa kanyang mukha, at tsinelas, pumasok si Lori sa simbahan. Nagkunwari siyang nagdarasal, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na naghahanap. Ang bawat kaluskos, bawat ubo ay nagpapakaba sa kanya. Doon, sa may likuran, sa tabi ng hanay ng mga nagsisinding kandila, nakita niya si Manang Fe. Nakaluhod ito. Ang katawan ay bahagyang nakukuba. Tila nagdarasal ng taimtim. Dahan-dahang lumapit si Lori at lumuhod sa tabi nito. Manang, bulong niya. Hindi lumingon si Manang Fe. Ang mga mata nito ay nanatiling nakapikit. Nasa ilalim ng pangatlong bangko sa kanan, isang nakatuping papel. Kunin mo.
at umalis ka na agad. May narinig silang mga yabag na papalapit. Mabilis na nag-antanda ng crew si Manang Fe. Mag-iingat ka, iha. Dagdag nito, halos hindi bumubuka ang bibig. Narinig ko silang nag-uusap tungkol sa isang lupain sa Batangas. Ingatan mo ang sarili mo. Pagkasabi niyon, dahan-dahang tumayo si Manang Fe at naglakad palabas, nawala sa karamihan ng tao na parang isang anino. Naiwan si Lori, ang puso ay dumadagundong. Sinunod niya ang sinabi ng matanda. Sa ilalim ng lumang bangko na amoy kandila, nakapa niya ang isang maliit, nakatuping papel. Mabilis niya itong isinilid sa kanyang bulsa at nagmamadaling lumabas ng simbahan. Hindi siya umuwi agad. Sumakay siya ng 2 magkaibang jeep para siguraduhing walang nakasunod sa kanya. Nang makarating siya sa karinderya, sarado pa ito. Pumasok siya sa loob at nilock ang pinto. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng kanilang kusina, nanginginig niyang binuklat ang papel. Isang ngang resibo, galing sa isang kilala at napakamahal na tindahan ng alahas at relo sa Greenbelt. Ang petsa ay 2 buwan na ang nakalipas. Ang nakasulat na binili, isang Celeste Diamond Watch. At ang presyo, napapikit si Lori. Ang halaga niyon ay kayang bumuhay sa kanila ng kanyang ina sa loob ng 5 taon. Sa ibaba, nakasulat ang pangalan ng sales associate at ang detalye ng bayad. Paid in full via account number 0815 XXXXXX. Isang account number na hindi niya kilala. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang maliit na sulat kamay sa gilid ng resibo, isang maikling dedikasyon. For my dearest Clara, Happy Mansari. Clara, ang pangalan ng babaeng palaging ipinakikilala ni Renato bilang isang business associate. Napasandal si Lori sa pader. Ang resibo ay hindi lang isang piraso ng papel. Ito ay isang patunay. Isang patunay ng kasinungalingan. Isang patunay ng pagnanakaw. Isang patunay ng kataksilan. Ginamit nila ang perang dapat ay para sa kinabukasan nila, para sa luho ng isang kabit. Nang hapong iyon, dumating si Diego, dala ang isang luma at medyo makapal na laptop. Nakita niya ang resibo sa mesa at ang determinasyon sa mga mata ni Lori. Umupo siya sa tapat niya, binuksan ang laptop. Anong plano? Kailangan nating malaman kung kaninong bank account ito, sabi ni Lori. Nag-type si Diego sa keyboard, nagbukas ng iba't ibang website. Mahirap yan kung wala tayong koneksyon sa bangko. Pero, pwede nating simulan dito. Ipinakita niya kay Lori kung paano maghanap ng impormasyon tungkol sa mga kumpanya, mga public records. Tumingin si Diego kay Lori. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi tayo abogado, Lori, pero tayo ang maghahanap ng mga bala. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng kakaibang lakas kay Lori. Hindi na siya nag-iisa. Habang abala sila sa paghahanap, biglang nag-vibrate ang luma niyang smartphone, ang teleponong bigay ni Renato na nakatago lang sa kanyang bag. Hindi niya ito pinapansin mula pa nung umalis siya. Ngayon lang niya naalalang i-charge ito. May isang missed call at isang voicemail galing kay Renato. Nagkatinginan sila ni Diego. May pag-aalangan. Pinindot ni Lori ang play button. Narinig nila ang boses ni Renato, malambing at tila puno ng pagsisisi. Lori, mag-usap tayo. Please, may kailangan ka pang pirmahan. Importante to. Para rin sa'yo to. Ang boses ni Renato sa voicemail ay parang isang multo mula sa nakaraan. Pamilyar, malambing, ngunit puno ng kasinungalingan. Pinakinggan ito ulit ni Lori. At sa pangalawang pagkakataon, ang narinig na lang niya ay ang lason sa likod ng bawat salita. Para rin sa'yo to, sabi ni Diego. Inuulit ang huling sinabi ni Renato sa mensahe. Ang boses ay may bahid ng pang-uyam. Walang taong manloloko na aamin para sa kapakanan mo, Lori. Bitag yan. Tumango si Lori. Alam niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang isa itong patibong. Ngunit kasabay niyon,
May isang maliit na bahagi sa kanya na gustong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Renato. Kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang patunayan sa sarili niyang wala na talagang babalikan pa. Makikipagkita ako sa kanya, desidido niyang sabi. Lori, delikado. Sa isang lugar na maraming tao, putol niya sa sasabihin ni Diego. Sa isang coffee shop, sa liwanag. Hindi ako pupunta doon para maniwala sa kanya. Pupunta ako doon para pakinggan ang mga kasinungalingan niya. Kinabukasan, sa isang sikat na kapihan sa Tomas Morato, hinintay ni Lori si Renato. Suot lang niya ay isang simpleng blusa at maong. Ang buhok ay nakatali lang. Malayong malayo sa itsura ni Mrs. Villanueva na laging nakabestida at alahas. Dumating si Renato. Mukha itong pagod at balisa. Agad itong umupo sa tapat niya. Ang mga mata ay puno ng isang pinipilit na pagsisisi. Lori, salamat sa pagdating mo. Simula nito. Alam kong galit ka at may karapatan ka. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Pinilit lang ako ni Mama. Nakinig lang si Lori. Tahimik. Hinayaan niya lang itong ilabas lahat ng kanyang mga scripted na linya. Kinuwento nito kung paano raw siya namimiss. Kung paano raw siya walang kwenta kung wala si Lori sa tabi niya. Bawat salita ay parang isang matamis na candy na may lason sa loob. Pagkatapos ng halos 10 minutong drama, inilabas nito ang tunay na pakay. Isang brown envelope. Inilabas nito mula sa loob ang ilang piraso ng papel at isang ballpen. Para maayos na natin ang lahat, kailangan mo lang pirmahan to, sabi ni Renato. Tila isang simpleng pabor lang ang hinihingi. Isang formality lang. Tungkol to sa isang maliit na lupain sa Batangas. Para ma-liquidate na at maibigay ko sa iyo ang share mo. Lupain sa Batangas. Ang parehong lugar na binanggit ni Manang Fe. Kinuha ni Lori ang mga dokumento. Hindi niya maintindihan ang lahat ng legal terms, ngunit malinaw ang isang bagay. Deed of absolute sale at waiver of rights. Ibinibigay niya ang lahat ng karapatan sa isang ari-arian na hindi man lang niya alam na umiral. Doon, namatay ang anumang natitirang katiting na awa na nararamdaman niya para sa lalaking nasa harapan niya. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik kay Renato ang mga papel at ang ballpen. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, ang mga matang minsan niyang minahal ng buong buo. Ang pinirmahan ko ay ang kasal natin, Renato. Sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit matatag na parang bato. Hindi ang pagbebenta ng kaluluwa ko. Natigilan si Renato, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha nito. Napalitan iyon ng gulat, pagkatapos ay nang ini. Lori, wag mo namang gawing komplikado ang lahat. Pumirma ka na. Tumayo si Lori. Tapos na tayo, Renato. Habang naglalakad siya papalayo, naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Bawat hakbang ay isang pagpapatunay ng kanyang bagong kalayaan. Huminto siya sa may pinto ng kapihan, sa likod ng isang malaking halaman, para huminga ng malalim at akalmahin ang sarili bago tuluyang lumabas. At doon, narinig niya ang galit na boses ni Renato. Kinuha nito ang cellphone. Hello, Ma? Ayaw niyang pumirma. Narinig ni Lori ang panik sa boses nito. Anong gagawin natin? Sa loob ng mansyon ng mga Villanueva, ang katahimikan ay mabigat at puno ng tensyon. Kalalabas lang ng pinto ni Lori mula sa kapihan at si Renato ay umuwi na parang isang basang sisiw na sinisisi ang ulan. Nadatnan niya si Doña Veronica sa library nito, nagbabasa ng isang business magazine, kalmado na parang walang nangyari. Hindi siya pumirma. Mahinang sabi ni Renato. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Doña Veronica mula sa kanyang binabasa. At bakit hindi? Hindi ko alam, Mama. Nagmamatigas siya. Baka may alam na siya. Sa wakas, dahan-dahang ibinaba ni Doña Veronica ang magazine. Tinitigan niya ang anak. Hindi ng pag-aalala, kundi ng pagkainis. At ano naman kung may alam siya? Sino siya para tumanggi?
Isang hamak na babae na pinulot lang natin sa kung saang karinderya. Huwag kang mag-alala, Renato. Walang magagawa ang isang tulad niya laban sa atin. Sa labas ng pinto ng library, na bahagyang nakaawang, si Manang Fe ay nagpupunas ng isang lumang florera. Narinig niya ang lahat. Nanigas ang kanyang mga kamay. Ang pag-aalala niya para kay Lori ay naging isang matinding takot. Kung kaya nilang pagsalitaan ng ganito si Lori, ano pa ang kaya nilang gawin? Pero ma, paano kung magsumbong siya? Giit ni Renato. Narinig ni Manang Fe ang isang mapaklang tawa mula sa loob. Magsumbong? Kanino? At ano ang ebidensya niya? Ako ang nagplano ng lahat ng ito, Renato. From the very start, akin dapat ang perang yan. Hindi sa isang hampas lupang tulad niya. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay ang pasunurin siya. Pero kahit yun ay hindi mo nagawa. Nag-init ang ulo ni Manang Fe. Hindi ito tama. Mabilis ngunit tahimik siyang naglakad palayo. Pumasok sa kanyang maliit na silid sa may kusina. Nanginginig niyang isinara ang pinto. Tumingin siya sa maliit at kupas na litrato ng kanyang yumaong asawa na nakapatong sa ibabaw ng isang baul. Tulungan mo akong gawin ang tama. Mahal, bulong niya sa hangin. May kinuha siya sa ilalim ng kanyang unan, isang luma, dikipad na cellphone na ginagamit lang niya pantawag sa kanyang mga apo. Nanginginig ang mga daliri, pinindot niya ang record function. Dahan-dahan siyang bumalik sa labas ng library kung saan nagpapatuloy pa rin ang sigawan. Inilagay niya ang cellphone sa likod ng isang malaking paso ng halaman, sa tabi mismo ng nakaawang na pinto. Pagkatapos ay mabilis siyang bumalik sa kusina. Ang puso niya ay parang lalabas sa kanyang dibdib pagkaraan ng halos 10 minuto. Nang maramdaman niyang humupa na ang sigawan, bumalik siya at kinuha ang telepono. Halos hindi siya makahinga habang pinipindot ang stop at save. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang mag-inang demonyo, ipinadala ni Manang Fe ang audio file kay Lori. May kasama itong isang maikling mensahe. Ito ang sandata mo. Gamitin mo. Nasa karinderya si Lori kasama si Diego, nag-aalala pa rin sa nangyari kanina. Nang matanggap niya ang mensahe, binuksan niya ito. Isang audio file. Nagkatinginan sila ni Diego. Kinuha niya ang earphones, isinaksak sa lumang cellphone at ibinigay ang isang earbud kay Diego. Sabay nilang pinakinggan. Ang boses ni Renato, puno ng takot. Ang boses ni Doña Veronica, matigas, mayabang, at puno ng pagkamuhi. Ang pag-amin, ang paglait, ang buong plano, malinaw na parang sikat ng araw. Napatakip si Lori sa kanyang bibig. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding galit. Si Diego naman ay napakuyom ng kanyang mga kamao. Ang panga ay nanigas sa galit. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Baka hindi ito tanggapin sa korte. Basag ni Diego sa katahimikan. Bawal ang illegal recording. Hindi ko ito kailangan para sa korte. Sagot ni Lori, ang boses ay malamig at may kakaibang tapang. Kailangan ko ito para sa hustisya. Habang nag-iisip sila kung ano ang susunod na hakbang, may tinitingnan si Diego sa kanyang cellphone. Bigla itong napakunot noo. Lori, tingnan mo to. Ipinakita niya kay Lori ang screen. Isang article mula sa isang Society News website. Ang headline, Doña Veronica Villanueva to host Grand 70th Birthday Bash. May litrato ni Doña Veronica na nakangiti. Suot ang kanyang mga alahas. Nakasulat ang petsa sa huling Sabado ng buwan at ang venue, ang kanilang mansyon. Lahat ng mayayaman at makapangyarihan sa syudad ay imbitado. Nagkatinginan sila ni Diego. Biglang may isang ideyang nabuo sa isip ni Lori. Isang ideyang mapangahas at delikado. Isang ningas ang biglang sumiklab sa kanyang mga matang puno ng luha. Doon, sabi niya,
Ang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Doon natin ipaparinig sa lahat ang katotohanan. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang panaginip na puno ng kaba at pag-asa. Ang plano ay simple sa teorya, ngunit napakakomplikado sa katotohanan. Paano sila makakapasok sa isang party na para lang sa mga elite? Paano nila mapapatugtog ang audio recording sa gitna ng daan-daang bisita? Kailangan natin ng tulong, sabi ni Diego isang hapon habang nagkakape sila sa karinderya. May kaibigan ako, si Marco. Nagtatrabaho siya sa isang catering service. Sila ang madalas kunin ng mga mayayaman sa mga party. Susubukan kong kausapin. Habang si Diego ay gumagawa ng paraan para sa kanilang Trojan horse, si Lori naman ay hinarap ang sarili niyang laban. Ang laban sa loob. Gabi-gabi, pinapakinggan niya ang recording, hindi para saktan ang sarili, kundi para patigasin ang kanyang puso. Kailangan niyang masanay sa tunog ng kanilang mga boses, sa kanilang mga kasinungalingan, para sa gabing iyon, hindi na siya iiyak. Sa gabing iyon, siya ay tatayo ng matatag. Nakita ni Aling Teresa ang pagbabago sa kanyang anak. Mula sa isang babaeng wasak at umiiyak, nakikita niya ngayon ang isang mandirigma na tahimik na nagahasa ng kanyang espada. Hindi siya nagtanong tungkol sa detalye ng plano. Ang tiwala niya sa anak ay buo. Isang araw, lumapit si Aling Teresa kay Lori. May daladalang isang paper bag. Anak, alam kong may pinaghahandaan ka. Hindi ko alam kung ano, pero gusto kong suotin mo ito. Binuksan ni Lori ang paper bag. Sa loob, isang simpleng-simple ngunit eleganteng bestida na kulay itim, gawa sa murang tela, pero ang tahi ay malinis at pulido. Ma, saan niyo po kinuha ito? Ipinagbili ko yung lumang singsing na bigay pa ng lola mo. Mahinang sagot ni Aling Teresa. Huwag kang mag-alala, masaya na ang lola mo. Ang mahalaga ay ang lakas na maibibigay nito sa'yo. Kailangan mong pumasok doon na taas noo. Niyakap ni Lori ang ina ng mahigpit. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat. Ang bestida ay hindi lang isang damit. Ito ay isang baluti, hinabi mula sa pagmamahal at sakripisyo ng kanyang ina. Ilang araw bago ang party, may magandang balita si Diego. Nakausap ko na si Marco. Pumayag siya. Magpapanggap tayong dalawa bilang extra waiters, pero kailangan nating mag-ingat. Isang maling galaw lang, huli tayo. Nagsimula ang kanilang pag-e-ensayo. Pinag-aralan nila ang layout ng mansyon base sa mga lumang litrato online. Tinuruan ni Diego si Lori kung paano magdala ng tray, kung paano kumilos na parang invisible sa gitna ng mga bisita. Ang sound system ay malamang na nasa isang control booth malapit sa stage. Paliwanag ni Marco sa kanila sa isang lihim na pagkikita. Ang kailangan nyo lang ay 30 segundo. Isaksak ang phone sa auxiliary input, i-play, at umalis na kayo bago pa may makahalata. 30 segundo. 30 segundo para baguhin ang lahat. Dumating ang gabi ng party. Nakatayo si Lori sa harap ng maliit at medyo may kalawangang salamin sa kanyang kwarto. Suot niya ang itim na bestida. Simple lang. Walang alahas, walang mamahaling sapatos. Inilugay niya ang kanyang buhok. Lumapit si Aling Teresa mula sa likod. May kinuha siya sa isang maliit na kahon. Isang lumang hair clip na may disenyong bulaklak ng sampagita. Dahan-dahan niya itong isinukbit sa buhok ni Lori. Simple, pero matatag. Bulong ni Aling Teresa sa refleksyon ng anak sa salamin. Katulad mo, anak. Paglabas niya ng kwarto, naghihintay na si Diego. Suot ang uniforme ng waiter. Napatingin ito sa kanya at sa isang saglit, nawala ang lahat ng pag-aalala sa mukha nito. Napalitan iyon ng purong paghanga. Hawak ni Lori ang lumang cellphone amo ni Diego, kung saan nakasave ang audio file. Ito na. Handa na siya. Hindi na siya si Lori Santos na umiiyak. Hindi na siya si Mrs. Villanueva na sunod-sunuran. Ngayong gabi, siya ang bagyo na sisira sa kanilang perpektong paraiso. Ang mansyon ng mga Villanueva
ay naliligo sa liwanag at musika. Ang mga mamahaling sasakyan ay nakaparada sa labas at ang mga bisitang nakasuot ng kanilang mga pinakamagagarang damit at alahas ay nagkalat sa malawak na hardin. Hawak ang mga kopita ng champagne. Ang lahat ay perpekto. Isang larawan ng yaman at kapangyarihan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lori at Diego ay parang dalawang multo. Suot ang kanilang mga uniforme. Gumalaw sila ng may kahusayan. Naghahain ng pagkain at inumin. Ang mga mukha ay blangko at propesyonal. Walang sino man ang nagbigay sa kanila ng pangalawang tingin. Para sa mga bisita, sila ay bahagi lamang ng tanawin. Pinagmasdan ni Lori ang lahat mula sa gilid. Nakita niya si Renato, tumatawa at nakikipag-usap sa mga kasosyo sa negosyo, tila ba walang anumang problema sa mundo. At doon, sa gitna ng lahat, ang reyna ng gabi, si Doña Veronica. Suot ang isang nagniningning na gown, tinatanggap niya ang mga pagbati na may ngiti ng isang mapagkumbabang diyosa, kahit ang mga mata niya ay puno ng pagmamataas. Nasa may stage ang control booth, bulong ni Diego, habang nagkakasalubong sila malapit sa kusina. Aagawin ko ang atensyon ng technician. Bibigyan kita ng signal. Pagkatapos, may 30 segundo ka. Tumango si Lori. Ang puso niya ay kumakarera. Ito na. Maya-maya pa umakyat si Doña Veronica sa entablado para sa kanyang talumpati. Tumahimik ang lahat. Kinuha niya ang mikropono. Mga minamahal kong kaibigan, pamilya, salamat sa inyong pagdalo sa gabing ito. Simula niya, ang boses ay matamis at puno ng pasasalamat. Sa aking ika-70 kaarawan, wala na akong mahihiling pa kundi ang makita ang tagumpay ng aking pamilya, lalo na ng aking nag-iisang anak, si Renato. Ipinagmamalaki ko ang lalaking ito na hindi lang matagumpay sa negosyo, kundi meron ding pusong puno ng integridad at dangal. Habang nagsasalita si Doña Veronica, nakita ni Lori si Diego na papalapit sa control booth. Nagkunwari itong natapunan ng inumin ng sarili. Malapit sa technician, lumikha ng isang maliit na komosyon. Iyon na ang signal. Mabilis ngunit hindi nagpapanik, naglakad si Lori papunta sa booth. Walang nakatingin sa kanya. Ang atensyon ng lahat ay nasa entablado. Sa isang iglap, nasa loob na siya. Ang dangal na siyang pundasyon ng pangalan ng aming pamilya, ang pangalang Villanueva. Patuloy ni Doña Veronica. Nanginginig ang mga kamay ni Lori, ngunit malinaw ang kanyang isip. Mabilis niyang isinaksak ang headphone jack ng lumang cellphone sa auxiliary port ng sound system. Hinanap niya ang audio file at pinindot ang play. Biglang naputol ang boses ni Doña Veronica. Ang pumalit ay isang garalgal na tunog at pagkatapos, ang boses ni Renato, puno ng takot. Pero ma, paano kung magsumbong siya? Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga bisita. Tumingin sila sa paligid, nagtataka kung saan nanggagaling ang tunog. Si Doña Veronica sa entablado ay natigilan. Ang ngiti ay nanigas sa kanyang mukha. At sumunod ang kanyang boses, malakas at malinaw, mula sa lahat ng speaker sa buong hardin. Magsumbong? Kanino? At ano ang ebidensya niya? Ako ang nagplano ng lahat ng ito, Renato. From the very start, akin dapat ang perang yan, hindi sa isang hampas lupang tulad niya. Isang nakabibinging katahimikan. Ang musika ay huminto. Ang tawanan ay nawala. Ang tanging maririnig ay ang boses mula sa recording, brutal at walang awa, na inilalantad ang bawat madilim na sikreto. Nakatayo si Lori sa dilim ng control booth. Pinapanood ang pagkawasak. Nakita niya ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Renato. Nakita niya ang gulat at pagkasuklam sa mga mukha ng kanilang mga kaibigan. At nakita niya ang purong galit sa mga mata ni Doña Veronica habang hinahanap nito kung sino ang may kagagawan. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Lahat ng mga mata ay nakatutok ngayon kay Doña Veronica at Renato.
Ang kanilang mga maskara ay nalaglag. Ang kanilang perpektong mundo ay gumuho sa harap ng lahat. Sa wakas, nakabawi si Doña Veronica mula sa pagkabigla. Isang sigaw na puno ng galit at kahihiyan ang kumawala mula sa kanya. Patay ng tunog na yan! Security! Palabasin ang babaeng yan! Itinuro niya si Lori na ngayon ay dahan-dahang lumalabas mula sa control booth. Ang muka ay kalmado. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay narinig na. At ang kanilang paraiso ay nasusunog na. Ang sigaw ni Doña Veronica ay sinundan ng isang magulong eksena. Nagmamadaling lumapit ang mga security guard kay Lori. Ngunit bago pa man nila siya mahawakan, si Diego ay nasa tabi na niya. Tara na! Bulong nito at hinawakan ng kamay ni Lori. Hindi sila tumakbo. Naglakad lang sila papalabas. Taas noo. Dinaanan nila ang mga bisitang nakatunganga pa rin. Ang iba'y nagbubulungan na. Ang mga muka ay pinaghalong tsismis at paghuhusga. Dinaanan nila si Renato na nakatayo lang na parang estatwa. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. At sa huling pagkakataon, bago sila tuluyang lumabas, nagtama ang mga mata nila ni Doña Veronica. Ang dating mga matang mapanghusga ay nag-aalab ngayon sa purong pagkamuhi. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, nakita ni Lori ang isang bagay na mas malala pa. Takot at hiya. Ang kahihiyang dala ng pagkalantad sa harap ng mundong kanyang pinahahalagahan. Walang salitang binitawan. Isang tingin lang ay sapat na. Pagkatapos ay tumalikod na si Lori at hindi na lumingon pa. Nang makalabas sila sa malaking gate at makasakay sa isang taxi, doon lang bumalik sa normal ang paghinga ni Lori. Binitawan niya ang isang malalim na hininga na tila kanina pa niya pinipigilan. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na mabilis na dumaraan. Tapos na, bulong niya. Hinawakan ni Diego ang kamay niya, mahigpit. Simula pa lang ito, Lori. Simula ng bago mong buhay. Hindi pa man sumisikat ang araw kinabukasan, ang iskandalo sa party ni Doña Veronica, ang laman na ng bawat social media feed at blog ng mga society columnist. Kumalat ito na parang apoy. Ang Villanueva scandal ay naging instant trending topic. Ang mga salitang hampas lupa at magnanakaw na binitawan ni Doña Veronica sa recording ay paulit-ulit na sinisipi. Ang karma ay mabilis at walang awa. Lunes ng umaga, nagsimulang bumagsak ang stock prices ng Villanueva Corporation. Ang mga board member ay nagpatawag ng emergency meeting. Ang mga kasosyo sa negosyo na kasama sa party at narinig mismo ang lahat ay isa-isang tumawag para i-pull out ang kanilang investments. Ang pangalang Villanueva, na dating simbolo ng kapangyarihan at respeto, ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan at kasinungalingan. Sa loob ng mansyon, ang dating palasyo ay naging isang kulungan. Walang sumasagot sa telepono, walang nagbubukas ng pinto. Ang tanging maririnig ay ang basag na tunog ng mga bagay na ibinabato at ang sigawan sa pagitan ng mag-ina. Samantala, sa maliit na karinderya ni Aling Teresa, may kakaibang kapayapaan. Nakahiga si Lori sa kanyang kama, pagod ngunit panatag. Hindi niya binuksan ang internet, hindi siya nagbasa ng balita, hindi niya kailangan. Ang kailangan lang niya ay ang katahimikang ito. Nang siya ay lumabas mula sa kanyang kwarto, nakita niya si Diego na tumutulong sa kanyang ina sa paghahanda ng mga rekado. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang tunay at magaan na ngiti. Ang unang ngiti niya sa loob ng napakatagal na panahon. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay amoy sibuyas at bawang, amoy ng bagong saing na kanin. Ang hangin ay amoy tahanan. Sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, naramdaman ni Lori na tunay siyang malaya. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Tumunog ang luma niyang cellphone, isang numero na hindi niya kilala. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello, is this Miss Lori Santos?
Tanong ng isang formal na boses sa kabilang linya. This is Attorney Sofia Reyes. I'm a lawyer specializing in women's rights. I heard about your story. I think I can help you. Habang nakikipag-usap si Lori, biglang tumunog naman ang cellphone dito ni Diego. Isang text message mula sa kaibigan niyang si Marco. Pre, mag-ingat kayo. Nabalitaan ko, naghahanap na ng abogado, si Doña Veronica. Ididemanda ka raw niya ng libel at slander. Ang gyera ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ito sa isang bagong larangan. Ang balita tungkol sa demanda ni Doña Veronica ay mabilis na kumalat, ngunit sa halip na takutin ng publiko, lalo pa itong nagsilbing gasolina sa apoy. Nakita ng mga tao ang hakbang na yon bilang isang desperadong pagtatangka ng isang mayaman at makapangyarihang tao na patahimikin ang katotohanan. Ang simpatya para kay Lori ay lalong lumakas. Sa loob ng mansyon, ang relasyon ng mag-ina ay tuluyan ng gumuho. Kasalanan mo ito, Renato. Sigaw ni Doña Veronica. Ang muka ay gusot at ang buhok ay magulo. Kung nakuha mo lang sana ang pirma niya, hindi sana tayo umabot sa ganito. Isa kang walang silbi. Ako pa ngayon ang may kasalanan. Ganting sigaw ni Renato. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng lakas ng loob na labanan ang ina. Ma, ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pamilya ko. Ang kanilang sigawan ay naging isang marahas na pagtatalo. Sa huli, sa sobrang galit at pagkadismaya, umalis si Renato. Dala ang isang maliit na maleta, nilisan niya ang mansyon na minsan ay kanyang kaharian. Iniwan ang inang mag-isang haharap sa mga guho ng kanilang imperyo. Samantala, isang bagong kabanata naman ang nagsisimula sa buhay ni Lori. Sa tulong ni Attorney Sofia Reyes, isang matapang na abogadong pro bono, naghain sila ng kaso para bawiin ang lahat ng ari-ariang kinuha sa kanya. Ang karinderya ni Aling Teresa ay biglang dinayo ng mga tao, hindi lang para kumain, kundi para magpakita ng suporta. May mga nagiiwan ng ekstra na bayad, may mga nag-aabot ng sulat na nagpapalakas ng kanyang loob. Ang kwento ni Lori ay naging isang simbolo ng paglaban sa pang-aapi. Isang hapon, habang abala si Lori sa pagsisilbi, isang babaeng may edad ang lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga at pasasalamat. Salamat sa tapang mo, iha, sabi ng ale. Ang boses ay nanginginig. Naging boses ka para sa aming mga nanahimik. Doon, naunawaan ni Lori ang lahat. Ang laban niya ay hindi na lang para sa sarili niya. Isang gabi, habang nagliligpit na sila sa karinderya, hinarap ni Diego si Lori. Walang paligoy-ligoy. Lori, alam kong marami kang pinagdadaanan. Simula niya, ang boses ay seryoso, ngunit malambing. Pero kailangan kong sabihin ito. Hindi kita liligawan para iligtas ka, Lori. Lumana yang a knight in shining armor na yan. Ngumiti siya ng bahagya. Liligawan kita dahil buo ka na. Dahil nakikita ko ang lakas mo, ang tapang mo, at gusto kong maging bahagi ng mundo mo. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang kasama. Natigilan si Lori. Ang mga salita ni Diego ay tumagos sa kanyang puso. Ito ang uri ng pagmamahal na hindi nang aalipin, hindi nagkukulong. Ito ay isang pag-ibig na nagpapalaya. Bago pa man siya makasagot, may isang anino na lumitaw sa may pinto ng karinderya. Payat. Gusot ang damit. Amoy alak. Si Renato. Lumuhod ito sa harap ni Lori. Humagulgol. Lori, patawarin mo ako, sabi nito sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ako na ang nakikiusap. Iurong mo na ang kaso. Pakiusap. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Tinitigan siya ni Lori. Hindi ng galit, hindi ng awa, kundi ng isang malamig na katahimikan. Nakita niya sa kanyang harapan ang isang lalaking wasak, isang produkto ng sarili niyang karuwagan at kasakiman.
Tumayo ka, Renato. Mahinahon niyang sabi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako pinapatawad. Tumayo ka, ulit ni Lori. Mas may diin. Ang pagpapatawad ay hindi hinihingi at lalong hindi ipinipilit. Umuwi ka na. Tumalikod si Lori at pumasok sa loob. Iniwan si Renato na nakaluhod sa sahig ng karinderyang minsan nitong hinamak. Ang laban sa korte ay hindi naging mahaba dahil sa bigat ng ebidensya, ang audio recording, ang mga bank statement na nakuha ni Attorney Sofia at ang testimonya ng ilang dating empleyado na naglakas loob ng magsalita. Ang kaso ni Doña Veronica laban kay Lori ay mabilis na na-dismiss. Ang sumunod na tagumpay ay mas matamis. Sa hiwalay na kasong sibil na isinampa ni Lori, nagdesisyon ang korte pabor sa kanya. Inaatasan nito si Doña Veronica at si Renato na ibalik ang lahat ng ari-arian at pera na kinuha nila, kasama ang danyos perwisyo para sa lahat ng sakit at kahihiyang idinulot nila. Ang hustisya ay naibigay na. Ang batas ay nagsalita. Isang hapon, ilang linggo matapos ang desisyon ng korte, nakaupo si Lori at Diego sa labas ng karinderya. Pinapanood ang paglubog ng araw. Tahimik sila, ngunit ang katahimikan ay komportable. Paano na? Basag ni Diego sa katahimikan. Ngayong nakuha mo na ang lahat pabalik, babalik ka ba sa dati mong buhay? Tumingin si Lori sa paligid, sa mga nagtatawa ng customer, sa kanyang inang abala, sa kusina, sa amoy ng adobo at sinangag. Ito na ang buhay niya. Hindi na ako babalik sa dati, Diego. Sagot niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magsisimula ako ng bago. Kinausap niya si Attorney Sofia. Sa halip na kunin ang lahat ng pera para sa sarili, nagpasya siyang gamitin ang isang malaking bahagi nito para sa isang mas malaking layunin. Pinalaki at pinaganda niya ang karinderya. Ngunit sa likod nito, nagpatayo siya ng isang maliit na gusali. Ang Pag-asa Center. Isang lugar para sa mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso at pagtataksil. Isang lugar kung saan sila makakakuha ng libreng legal na tulong, counseling, at skills training. Ang karinderya ang magiging puso ng komunidad na ito, nagbibigay ng pagkain at trabaho sa mga kababaihang tinutulungan nila. Dumating ang araw ng formal na pagbubukas. Simple lang ang selebrasyon. Nandoon si Aling Teresa, si Attorney Sofia, si Manang Faye na nagretiro na at masayang-masaya para sa kanya, at ang unang batch ng mga babaeng tinutulungan ng center. Lumapit si Lori kay Diego, na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Pinapanood siya ng may paghanga. Salamat, Diego, sabi ni Lori. Ang boses ay puno ng sinseridad. Sa lahat-lahat. Wala yon, sagot ni Diego. Handa ka na bang sagutin ang tanong ko noon? Ngumiti si Lori. Hinawakan niya ang kamay ni Diego. Oo, sabi niya. Handa na ako. Ilang araw matapos noon, habang nag-aayos sila ng mga gamit sa center, may dumating na sulat para kay Lori. Galing kay Renato. Nanginginig ang sulat kamay nito. Sa loob, isinalaysay nito ang kanyang pagbagsak, kung paano siya iniwan ng lahat, kung paano niya sinisikap na mabuhay ng mag-isa. Puno ito ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Binasa ito ni Lori mula simula hanggang dulo. Walang galit, walang tuwa. Tanging isang malalim na katahimikan ang kanyang naramdaman. Itinupi niya ang sulat at itinago sa isang maliit na kahon. Nang gabing iyon, habang nakaupo sila ni Diego sa ilalim ng mga bituin, tinanong siya nito, napatawad mo na ba sila? Tumingin si Lori sa maliwanag na bintana ng karinderya, kung saan naririnig niya ang tawanan ng mga babaeng nagsisimulang muling buuin ang kanilang buhay. Tumingala siya sa langit. Lumipas ang isang taon. Ang dating maliit na karinderya ay isa ng masiglang lugar. Sa umaga, ito ay isang kainan na puno ng mga regular na customer. Sa hapon, ang espasyo ay nagiging isang silid-aralan
kung saan tinuturuan ang mga babae ng pagluluto, pagtatahi, at basic accounting. Sa gabi, ito ay nagiging isang ligtas na lugar para sa mga support group sessions. Ang Pag-asa Center ay naging isang buhay na testamento ng katatagan at pagbabago. Si Lori, na dating kilala bilang ang kaawa-awang asawa ni Renato Villanueva, ay kilala na ngayon bilang Ate Lori ng komunidad. Isang leader, isang inspirasyon. Hindi na siya nagsusuot ng mga mamahaling damit o alahas. Ang kanyang kagandahan ngayon ay nagmumula sa kislap, sa kanyang mga mata, sa ngiti na laging handang tumulong, at sa lakas na nagmumula sa isang pusong minsay na durog, ngunit natutong muling mabuo. Siya at si Diego ay magkasama pa rin. Ang kanilang pagmamahalan ay tahimik ngunit matatag. Hindi ito parang isang pelikula na puno ng drama, kundi parang isang hardin na dahan-dahan nilang inaalagaan araw-araw. Si Diego ay patuloy sa kanyang trabaho bilang nurse at pagkatapos ng kanyang shift, dumidiretso siya sa center para tumulong sa anumang kailangan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa bubong ng center, pinapanood ang mga bituin, ang kanilang paboritong lugar. Muling tinanong ni Diego ang tanong na isang taon na niyang hindi nakakakuha ng sagot. "Lori," sabi niya, hawak ang kamay nito. "Handa ka na bang sagutin?" Hindi agad sumagot si Lori. Tumingin siya sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na kumikinang. Pagkatapos ay tumingin siya kay Diego. Ang kanyang mga mata ay kalmado at puno ng karunungan na tanging ang sakit lang ang makakapagbigay. "Hindi ko alam kung masasabi kong lubusan ko na silang napatawad, Diego." Mahina niyang pag-amin. "May mga araw na naaalala ko pa rin ang sakit. May mga gabing bumabalik pa rin ang galit. Siguro, parte na lang talaga yon ng peklat." Huminga siya ng malalim. Pero isang araw, habang tinitingnan ko ang mga babae sa center, habang nakikita ko silang tumatawa ulit, natanto ko ang isang bagay. Ano yon? Na hindi ko na sila iniisip. Hindi na sila ang sentro ng kwento ko. Pinatawad ko na ang sarili ko, Diego. Pinatawad ko ang sarili ko sa pagiging bulag. Pinatawad ko ang sarili ko sa pagpayag na maliitin ako. Pinatawad ko ang sarili ko sa pag-iisip na ang halaga ko ay nakadepende sa ibang tao. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kalayaan. At iyon, dagdag niya, iyon ang mas mahalaga. Ngumiti si Diego at niyakap siya ng mahigpit. Doon, sa ilalim ng tahimik na langit, sa gitna ng isang komunidad na binuo mula sa mga pira-pirasong pangarap, natagpuan ni Lori ang kanyang tunay na kapayapaan. Hindi sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagtanggap nito. Hindi sa paghihiganti, kundi sa paghilom. Ang kanyang bagong simula ay hindi isang pagbabalik sa dati. Ito ay isang paglalakbay pasulong, dala ang mga aral ng kahapon, yakap ang pag-asa ng bukas, at higit sa lahat, hawak ang pag-ibig na nagturo sa kanya kung paano muling maniwala. Hindi lang sa iba, kundi sa kanyang sarili.